Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Samantala, habang nakatayo sa ibabaw ang isang nakapangingilabot na kastilyo, isang malalim na tawanan ang umalingawngaw sa gabi, nagpapahiwatig na may nag-e-enjoy sa lahat ng ito. Sa kaharian ng mga demonyo, nagkomento ang tiyuhin ni Raves nang may pagkamangha na talagang winasak ng kanyang pamangkin na si Raves ang buong angkan ng Hiltga. Dagdag ng nakakapusong pigira, ang batang lalaki ay laging gumagawa ng lahat para makuha ang gusto niya. Nagtataka ang tiyuhin kung sino ang makakabali sa katigasan ng ulo ng kanyang pamangkin, at tinawag niyang walang awa si Gamuder sa pagpapadala roon sa binata. Tumugon si Gamuder na ang pagsupil sa pamamagitan ng kapangyarihan lamang ang paraan upang harapin ang isang taong mapagsamantala tulad ng binata. Sinabi ng nakatatandang demonyo na si Barken na ang mundo ng mga tao ay para sa mga tunay na kriminal, at hindi magiging madali para sa binata ang umangkop. Naalala niya nang lumaki ng mabilis ang binata at nagsimulang gumawa ng gulo, humihingi ng tulong ngunit hindi pinapansin. Tinanong ni Banby kung yun nga ang dahilan kung bakit niya ibinigay ang Magic Bloodstone bilang regalo sa kanyang pamangkin. Sinabi ni Banby kay Lord Barken na handa na siyang ipakita ang mga makasalanang pumunta sa mundo ng tao. Nang may masamang ngiti, inutusan ng tiyuhin ni Raves ang kanyang alipin na ipakita kung sino ang mga taong ito. Sinimula ng nakakapusong alipin na mangkukulam, na may lila na aura na nagmumula sa kanyang kamay. Sumambulat ang isang maitim na enerhiya mula sa lupa, at ipinaliwanag niya na dahil nasa mundo ng tao ang kanyang pamangkin, magdurusahan ito. Kaya't, kailangang harapin ng binata ang mga kakaibang figurang lumilitaw mula sa pagpapakita ng kapangyarihan ng kanyang alipin. Dito, tumayo mula sa kanyang trono ang tiyuhin ng bida, na mukhang excited sa sitwasyon. Ibinabaon niya ang kanyang kamay at sinimulang tipunin ang madilim na enerhiya na lumulutang sa lugar. Pinagsama ng dalawang demonyo ang kanilang mga kapangyarihan, at lumikha ng malaking bilog ng madilim na enerhiya sa gitna ng silid. Tiningnan ng nakatatandang demonyo ang bilog ng kapangyarihan na may hitsura ng dalisay na kasamaan sa kanyang mukha. Bumalik sa mundo ng tao, sinabi ng tiyuhin na sabik siyang makita kung ano ang susunod na gagawin ng kanyang pamangkin na si Raves, at nagbabala siya na malapit ng maranasan ng binata ang tunay na kadilimang naghihintay sa kanya. At ang eksena ay lumipat sa isang restaurant kung saan nagpapanik ang kaibigan na may salamin dahil sa isang mangkok ng maanghang na pagkain. Pinuri niya ang bida, na sinabing kamangha-mangha ang nangyari at parang eksena sa pelikula. Kumain ng maanghang na pagkain ang demonyo at nagsimulang magpawis sa kanyang mga mata, ngunit itinanggi niyang umiiyak siya sa kanyang kaibigan. Sinabi ng kaibigan na kaya niya iminungkahi ang beginner level ng anghang, ngunit iniisip ng binata na hindi umiiwas sa impyerno ang isang demonyo. At biglang, nagsimulang magring ang telepono ng kaibigan sa mesa, na nag-ambala ang kanilang pag-uusap. Nakita niya na tawag ito mula sa isang babae na nagngangalang Jin Jae-hee. At nagkaroon ng mukhang nagpapanik, tinanong ng bida kung ano ang problema at kung bakit hindi sinasagot ng babae sa tawag ang telepono. Nanginginig na ang lalaking may salamin ay gumawa ng dahilan, na sinabing may urgent call siya at kailangan niyang umalis. Mabilis siyang nagpaalam at umalis, iniwan ang ating bida ng mag-isa sa mesa kasama ang lahat ng pagkain, at kaya't mabilis na umalis ang kaibigan na may salamin. Nanerbyosong pinagpapawisan, habang ang bida ay patuloy na kumakain ng mahinahon sa mesa. Naiwanang naguguluhan ng binata at patuloy nang umunguya ang maanghang na pagkain na iniwan ng kaibigan niya, at ang eksena ay nagbago sa isang madilim, inabandonang eskinita sa isang lugar sa lungsod sa gabi. Sa lugar na ito, nakikita natin ang isang metal na pinto na tila nagpapunta sa isang napakahinalang establisimento. Sa loob, may isang taong nakaitim na guwantes na may hawak na tattoo machine na may napakapangilabot na hitsura. Sa paglipas ng oras, isang tattoo artist ang sapilitang nagmamarka sa isang lalaki, at binabalaan niya ito na huwag gagalaw o masasaktan siya. Sa isang kalapit na dingding, may mga litrato ng ibang tao na nakatanggap ng parehong marka dahil sa hindi pagbabayad ng kanilang mga utang. Nang may kasiyahan ngiti, sinabi ng babae na tapos na siya sa trabaho at ang lalaking nakahiga ay tila nasa dalisay na paghihirap. Nagkomento siya na maganda ang pagkakagawa ng tattoo sa noo ng lalaki at dapat ay maganda ang balat nito para dito.
Sa sandaling yun, isang boses ang nag-anunsyo na dinala na nila ang hinihintay niya at ang tattoo artist, na nagngangalang Jaehee, ay lumingon sa pinto. Ang pumasok ay ang kaibigan ng bida, hinay laroon ng isang malupit, at siya ay natakot. Nagreklamo ang babae tungkol sa pagkaantala at tinawag ang estudyante, na nagngangalang San, upang tumingin sa isang bagay ng malapitan. Isang maliwanag na ilaw ang biglang binuksan, na nagliwanag sa mukha ng lalaking sapilitang tinato sa silya. Saka hinawakan ni Jaehee ang mukha ng batang may salamin at pinilit siyang tingnan ng mabuti ang lalaki, at pinilit siyang titigan ng patay at tinanong kung alam niya kung ano ang ibig sabihin ng marka sa noo nito. Ipinaliwanag ng tattoo artist na ang marka sa noo ng lalaki ay nangangahulugang siya ay isang magnanakaw. At kaya, nang babulong sa tainga ng estudyante, sinabi niya na pinaparusahan ang lalaki dahil sa hindi pagbabalik ng perang hiniram niya. At biglang, lumitaw ang isang demonyong mata sa likod ng babae at tinanong niya si San kung kamusta na ang pangako na ginawa nila. Ang lalaki ay nabigla sa takot at nagsimulang mangatag, hindi makapagbigay ng sagot sa kanya. Napawisan ang mukha sa takot, sa wakas ay sinabi niya na may ilang peste na patuloy na nagpapakita at sumisira sa kanyang mga plano. Itinapon ng babae ang estudyante sa sahig at galit na tinanong kung sa palagay ba niya ay biro ito. Pagkatapos, 2 tauhan ang humawak sa binata, at nagreklamo ang babae na mabagal siyang umintindi. Isa sa mga tauhan ay humawak ng puwersa sa kamay ng estudyante, na ikinatakot ng binata. Itinabi ng babae ang makina sa kanyang kamay at tinanong kung kailangan niyang markahan ang kanyang balat para maunawaan niya. Sa pagiging desperado, sinigawan ng estudyante ang walang humihingi sa kanya na huminto. Nang may masamang ngiti, sinabi ng babae kay Lim-san na makinig ng mabuti sa kanyang sasabihin. At kaya, nagbabala siya na ito ang huling pagkakataon na ibinibigay niya sa kanya upang malutas ang mga problema. Itinuro ng babae ang lalaking nakahiga at tinanong kung gusto rin bang magwakas ng binata na ganyan. At napakalapit sa kanyang mukha, sinabi niya sa binata na gawin ang napagkasunduan nila at ihanda ang lahat sa lalong madaling panahon. Ang eksena ay nagbago sa mabyulang langit, na nagpapahiwatig na huli na ng gabi. Kaya't bumalik sa kanyang silid, ang batang may salamin ay nagtatrabaho sa kanyang computer hanggang hating gabi. Ito gamit ang kanyang mga kamay sa keyboard, nagtataka siya kung okay lang natapusin ang sinimulan niya. Saka mahigpit na ikinuyom ng binata ang kanyang mga kamaw na nanginginig, na tila determinado na makita ang hanggang sa katapusan ang kanyang plano. At pagkatapos ay nagmuni-muni siya na kung hindi niya ito gagawin, si Jae ay papatayin siya sa isang napakasamang paraan. Patuloy na nagtatrabaho ang estudyante sa kanyang computer, na sinagan lamang ng screen sa kanyang madilim na silid. Samantala, sa parehong sandali, sa ibang lugar sa lungsod, makikita natin ang gusali ng apartment kung saan nakatira ang ating bida. Namimilipit ang ating bida na dahil sa matinding sakit sa kanyang katawan at nagtataka kung ito ay pisikal na pagtutol. Nagreklamo ang binata na ang buong katawan niya ay sumasakit at pakiramdam ay masisira ito mula sa maliit na labanang iyon. Puno ng galit, itinapon niya ang kanyang kamiseta at sinumpa ang katawan ng tao sa pagiging mahina at walang silbi. Pagkatapos ay nagsimula siyang mag-ehersisyo at idineklara na hindi magagalaw si Ravas Bindika ng isang bagay na napakaliit. Patuloy siyang nag-ehersisyo at nangako na i-rehabilitate niya ang mahinang katawan na ito anuman ang mangyari. Sumigaw ang binata ng buong lakas na walang sakit ang makapagpapasurrender sa kanya sa pagkapagod. Kinabukasan, ang langit ay malinaw at maaraw, na nagpapahiwatig ng simula ng isa pang araw para sa lahat. At kaya, ang eksena ay pagkatapos ay dadalhin tayo sa paaralan, kung saan naghahanda na ang mga estudyante para magsimula ang mga klase. Sa mga pasilyo, ang kaibigan na may salamin ay nakatayo ng mag-isa, na mukhang napakaalala sa isang bagay. Sa kanyang kamay, may hawak siyang maliit na device na tila pinagmumula ng lahat ng kanyang nerbiyos. Tiningnan ng binata ang device na may takot at naisip ang app na kailangan niyang gamitin. At, kumakabig ng nerbyoso, dumating ang estudyante sa conclusion na masyadong mapanganib ang ginagawa niya upang ipagpatuloy. Ngunit ang imahe ng tattoo artist ay bumabagabag sa kanya, at naalala niya ang kanyang utos na ihanda ang lahat. Bumalik sa kasalukuyan, ang binata ay nananatiling nakapirming sa pasilyo, hindi sigurado kung anong desisyon ang gagawin.
Nang may nakakuyom na kamao, desperado siyang nagtataka kung ano ang susunod niyang hakbang. At biglang, hinawakan ng bida ang kanyang balikat mula sa likod, at ang estudyanteng may salamin ay tumalon sa takot. Tinanong ng demonyo kung ano ang problema at bakit natakot ng husto ang kanyang kaibigan sa kanyang pagdating. Lumingon ang batang may salamin sa kanyang kaibigan, na nasa shock pa rin at pinagpapawisan sa dalisay na nerbiyos. Sa sandaling yun, nagtataka siya kung dapat siyang humingi ng tulong kay Minho upang malutas ang kanyang mga problema. Ngunit mabilis na itinaboy ng estudyante ang ideya at nagpasya na hindi niya maiimbol ang kanyang kaibigan dito. Iniisip niya na gaano man kalakas ang kanyang kaibigan. Mapanganib na isangkat siya kay Jin Jae-hee, at determinado na protektahan siya. Nagpasya siya na hindi niya maaaring hayaan na masaktan din ang kanyang kaibigan. Gayunpaman, isang babaeng may pulang buhok ang biglang bumangga sa kanila, at naamoy ng bida ang isang pamilyar na amoy. Habang nahuhulog ang babae sa sahig, tiyak ang binata na naamoy niya na ang amoy na yun sa isang lugar dati. Sinigawan ng kaibigan na may salamin ang pangalan ng nahulog na babae habang pinapanood ng ibang estudyante ang eksena ng may takot. Nakita na ang babae ay hindi tumugon, ang estudyante ay nagmamadaling tulungan siya. Hinihiling sa kanya na magising, hinawakan niya ito sa mga balikat at nag-aalala na nagtanong kung may sakit siya o hindi maganda ang pakiramdam sa ilang kadahilanan. Biglang umubo ang babae, na nagbunyag ng maputlang mukha na may nakaumbok na mga mata at dumadaloy na dugo mula sa kanyang ilong. Nabigla sa kanyang hitsura, ang batang may salamin ay itinapon pabalik ng isang hindi nakikitang puwersa. Gamit ang kanyang demonyong mata na naka-activate, napagtanto ng bida na ang babae ay naglalabas ng demonyong enerhiya. Sa sandaling yun, ang isang mas malaking lalaki ay tumakbo patungo sa babae, sumisigaw sa kanyang pangalan at nagtatanong kung ano ang nangyari. At kaya, inilagay niya ito sa kanyang likod upang dalhin siya sa opisina ng nurse, ngunit kinain siya ng babae sa balikat tulad ng isang mailap na hayop. Habang dumadaan, nagulat ang ating karakter na makita ang isang hindi inaasahang bagay sa braso ng estudyante. Sa kanyang braso, may isang tattoo ng isang crest na napakapamilyar sa batang demonyo. Kilala niya ang simbolo ng angka ng hilt at nagtataka kung bakit may markang ito sa katawan ng isang tao. Habang kumikinang ang kanyang pulang mata, nagpasya siyang kailangan niyang mas masusing imbestigahan ang sitwasyong ito, at ang eksena ay pagkatapos ay nagbago sa gabi sa isang ospital, kung saan malamang na dinala ang babae. Sa mga koridor ng ospital, nakaupo ang isang babae sa pulis uniforme, at lumapit ang bida. Kapag siya ay papasok sa isa sa mga silid, tumayo ang babae at hinadlangan ang kanyang daan. Tinanong niya kung kaibigan siya ng pasyente at binabalaan na walang makakapasok dahil kailangan niyang magpahinga. Nagulat ang opisyal nang lapitan siya ng nakakapusong binata na may nakakatakot na hitsura. Habang kumikinang ang kanyang pulang mata, sinabi niyang ipinagkakaloob niya ang kanyang pagkalimot para makapasa siya. Agad, nagsimulang kuminang ang mga mata ng babae, na nagpapahiwatig na naapektuhan siya ng kapangyarihan ng demonyo, at nagkabisa ang spell, at ang opisyal ay nabigla. Sa ilalim ng kontrol ng batang nakakapusong demonyo, nakaupo na ngayon ang opisyal, na lumilitaw na ganap na walang kaugnayan sa ilalim ng epekto ng spell. Pagkatapos ay pumasok ang bida sa silid, iniwan ang nabighaning babae sa pasilyo. At nagmuni-muni siya na gumagana ang kakayahang ito ng kaunting demonyong kapangyarihan, ngunit pansamantala lamang ang epekto. At kaya, sa pag-iisip na yun, pumasok ang nakakapusong binata sa silid upang harapin ang babae na hinahanap niya. Sa loob, ang estudyanteng may pulang buhok ay gising at mukhang napapagod na may malalim na maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Nang makita ang estranghero, nagtanong siya ng may pagdududa kung sino siya at kung ano ang ginagawa niya sa kanyang silid. Sa isang madilim na boses, hindi pinansin ng batang demonyo ang kanyang tanong at hinihiling na malaman kung sino talaga siya. Naiinis, nagalit ang babae at pinagtanong ang dahilan ng biglaang pagsalakay na ito sa kanyang silid. Nang walang ibang salita, sumulong siya at hinawakan ng malakas ang pulso ng babae upang ay mabalisa siya. Nagulat sa pag-atake, sumigaw sa sakit ang pasyente at sinumpa ang misteryosong intruder na umatake sa kanya. Habang kumikinang ang kanyang pulang mata, tiningnan siya ng demonyo na may malamig, walang emosyong ekspresyon.
Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang braso at tinanong kung bakit may simbolo ng angka ng hilt ang isang simpleng tao. Nagalit ang babae sa tanong at sumigaw na nagsasabi siya ng maraming kalokohan. At kaya may nakakatakot na lila na aura, binabalaan ng binata na mas mabuting sabihin ang totoo upang maiwasan ang higit pang paghihirap. At kuminang ng matindi ang kanyang mata habang hinihiling na malaman ang tunay na pagkakakilanlan ng babae, natakot sa presyon, ang pasyente ay nasa shock at nagsimulang magpawis, hindi alam kung ano ang sasabihin, nanginginig sa takot, sinimulang subukan ng estudyante na ipaliwanag ang sitwasyon sa demonyo sa harap niya, biglang, isang madilim na figure ang lumitaw sa likuran niya, at nagtataka ang babae kung iyon ay isang demonyo. Ang bida ay lumapit sa babae sa ospital at may nagbabadyang tingin, sinabing isvelat niya ang lahat ng kanyang alam. Natakot ang babae at sumigaw na wala siyang alam, at tinawag ang pangalang si Jae-hee. Isinvelat niya na para sumali sa isang gang, kailangan niyang magpatato, at kapalit nito ay makakakuha siya ng ilang pil. Kaya't hinawakan ng nakakaputing binata ang kanyang pulso at napansin ang isang kakaibang amoy na nanggagaling sa babae. Kumpirmado niya na pamilyar ang amoy at tiyak na naamoy niya ito sa Demon Realm. Lumipat ang eksena sa Demon Realm, kung saan ang isang binatang nagngangalang Raves ay nagningas ng isang sulo sa dingding. Mula sa itaas, may nakikitang pabilog na tore, at may nagtanong kung saan pupunta ang maliit na demonyo. Nagbabala ang isa pang demonyong may maitim na salaming pang-araw, na ito ay isang bawal na lugar. Kaya tinitigan lamang siya ng maliit na demonyo ng may pagkasuya, at wala siyang pakialam sa babala. May nanunuyang ngiti. Tinawag ng binatang may pulang sungay ang kanyang kasama na duwag. Nainis at nahiya ang demonyong may salamin sa pangungutya ng kanyang kaibigan. Nagtatanggol siya, na hindi siya takot, ayaw lang niyang maparusahan, at sinabi ni Raves na umalis na siya. Pero hindi makalayo ang blonde at sinabi niyang hindi niya ito maiiwan dahil magkakaproblema ito. Nag-aalala, tinanong ng kaibigang may salamin kung hanggang saan nila balak pumunta sa mapanganib na lugar na iyon. Nagpatuloy sa paglalakad ang dalawa sa isang madilim na koridor na puno ng mga lumang bagay. Tinawag ng berde ang buhok na demonyo ang kanyang kaibigan at tinanong kung may alam ba ito. Sumagot ang binata na wala siyang ideya at pinaliwanag siya ng isa. Nagsimula ng magkwento ang may salamin tungkol sa mga mata na lumalampas sa kanilang sariling uri. Nagpatuloy siya, sinabi niyang alam niya ang dalawang paraan kung paano nauubusan ng paningin ang mga nilalang na ito. Ang una ay isang napakaliwanag na ilaw na nagbubulag sa kanila, at ang pangalawa ay ganap na kadiliman na nagpapaurat sa mga mata. Biglang, nanawagan ang demonyong may salamin para tumahimik at nakinig para sa anumang kainahinalang ingay. Nagsignal din si Raves na tumahimik sila dahil may napansin siyang malapit. Pagkatapos, isang kamay na may hawak na kumikinang na purple na bulaklak ang lumabas mula sa isang bitak sa dingding, at nagtago ang dalawang binata na takot at nagtaka kung ano yun. Nagpa siya ang maliit na demonyo na lumapit para masilayan ito, pero binalaan siya ng kanyang kaibigan na delikado. Pagkatapos, nakita ang close-up ng misteryosong at makislap na purple na bulaklak na may manipis na tangkay. Natagpuan nila ang isang katawan sa sahig, at nakilala ito ng blonde bilang si Jeremy Hilka. Tiningnan ang estado ng katawan, napagtanto nila na patay na ang kahabag-habag na lalaki. Palapit sa katawan ni Jeremy, nakita ang mga bulaklak na tumatakip sa kanyang mga mata at dibdib. Sinubukan ni Raves na hawakan ang isa sa mga bulaklak, pero sumigaw ang kanyang kaibigan na huwag hawakan ang halaman. Habang pinipitas niya ang bulaklak, naamoy niya ang isang malakas at nakakadiring amoy habang nagpapanik ang kanyang kaibigan. Ang berde ang buhok na demonyo ay may hitsura ng wagas na takot nang makita ang halaman. Isinvelat niya na ito ay ang maalamat at mapanganib na Noang flower. Lumitaw ang isang madilim na nilalang na may kumikinang na pulang mata, na nagsasabing inaabangan nito ito. Bumalik ang eksena sa mundo ng mga tao, na nagpapakita ng ilang gusali sa gabi, at naglalakad mag-isa ang bida sa isang madilim, pang-ilang eskinita sa gitna ng lungsod. Sa wakas narating niya ang kanyang patutunguhan, ang tattoo shop ng tinatawag na si Jin Jae-hee. Kaya't, ikinonekta ng nakakaputing binata ang mga tuldok at nagtaka kung coincidence lang ba ang lahat. Sa ibang lugar, may nakikitang karatula ng emergency exit sa hallway ng isang gusali. May nag-uusap na grupo ng mga lalaki,
at isa sa kanila ang nagtaka kung bakit na-obsess ang boss sa isang estudyante. Ang isang tatuadong lalaking blonde ay may hawak na asul na candy at nagtanong kung gagamit na ba sila ng mga high-tech na bagay. Ipinakita niya na ito ang Blue Ribbon, isang bagong produkto na ginawa ng boss na si Young Moo. Kaya't binalaan siya ng isang kaibigan na mag-ingat sa mga side effect, pero wala siyang pakialam ang lalaking blonde. Ayaw malaman ng blonde ang mga panganib at gusto lang niyang magpakasarap, pero pagkatapos ay dumating ang bida. Nakilala ng nakakaputing figure ang amoy at ang tattoo sa leeg ng lalaki, ang Hillcrest. Parang lutang ang lalaking blonde habang pinapanood siya ng kanyang kasama na may nag-aalalang tingin, kaya't lumapit ang nakakaputing binata sa grupo at nagtanong kung galing kay Jin Jae-hee ang kanilang mga tattoo. Lumapit ang miyembro ng gang nang may pangungutya at nagtanong kung kaibigan ba niya ang tattoo artist. Pagkatapos, hinawakan niya ang mukha ng bida ng agresibo at hiniling ang respeto. Sa sandaling yun, kumislap ng matinding pula ang mata ng ating bayani, na nagpapakita ng kanyang galit. Biglang, nagsimulang mamimalipit ang mga daliri ng lalaking blonde sa isang napakakakaibang paraan. Pero sa isang mabilis na kilos, binali ng nakakaputing figure ang braso ng lalaki at itinapon siya sa sahig, na nag-iwan sa iba sa pagkagulat. Pero nakahandusay sa sahig ang lalaking blonde, unang talo, at hindi mapaniwalaan ng kanyang mga kaibigan ang nakikita nila. At sumigaw ng galit na galit ang pangalawang miyembro ng gang, gustong malaman kung sino ang nagpadala sa lalaking nakahudi. Walang imik, naghanda ang ating bayani na manuntok ng diretsyo sa mukha ng kalaban. At sa hindi kapani-pani walang bilis, naghagis siya ng isang nagwasak na suntok, binawag ang ilong ng kanyang kalaban. Ang pang-atong henchman na nakasot, ay sumigaw sa takot nang makita ang kanyang mga kasamang natalo. Habang dalawa ang nakahandusay sa sahig, sumigaw ang huling kalaban na tapos na ang bida, pero parang wala siyang pakialam. Pagkatapos ay bumilis ang bayani patungo sa huling miyembro ng gang para tapusin ang laban. At walang pagkakataong makapagtanggol, naghagis ang nakakaputing binata ng isang malakas na suntok, tinapos ang laban. Kaya't lahat ng henchmen ay natalo at nakahandusay sa sahig, ang bida ay nakatayo sa gitna ng hallway. Pero may isang huling kalaban na lumitaw mula sa likuran na may hawak na kutsilyo, handa para sa isang sorpresang atake. Sa kanyang mas matalas na mga pandama, naramdaman ng nakakaputing binata ang panganib at umilag sa huling segundo, at nang hindi binigyan ng pagkakataon ang kanyang kalaban, nag-counter-atake siya ng may tumpak na sipa sa mukha. Matapos mawalan ng bisa ang lahat, lumapit siya sa isa sa mga natalo para interogahin. May nanghihintimid ang tingin, tinanong niya kung nasaan ang tattoo artist na nagngangalang Jin Jae-hee. Ang lalaking blonde na natalo muna ay sinabihan ng kanyang mga henchmen na tapusin ang intruder, at biglang naging itim ang kanyang mga mata at nanumpang tatapusin niya ang ating bayani. Nagulat ang nakakaputing figure na maramdaman ang demonyong enerhiya ng kalaban na tumaas ng husto. May ligaw na hiyaw, sumalakay ng hindi makontrol ang posidong lalaking blonde. Napansin ng bida ang pagbabago sa kanyang mga galaw at nagtaka kung pinahusay ng substansya ang kanyang mga kakayahan. Sa isang iglap, tinapakan ng malakas ng kalaban ang binti ng ating bayani para masaktan siya. Sa sorpresang atake, nawala ng balanse ang lalaking nakahudi at nahulog sa sahig, na nadama ang impact. Sinamantala ng nagbago anyong lalaking blonde ang pagkakataon at lumundag sa hangin para sa isang huling, nagwasak na atake. Naghunt siya ng isang suntok na may kargang demonyong enerhiya, na direktang nakatarget sa nakahandusay na bida. Pero hindi natinag ang nakakaputing figure at hinarap ang papalapit na atake ng may kaseryosohan. Kumislap ng matindi ang kanyang pulang mata, na nagpapakita na handa siyang lumaban ng buong lakas. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa isang tanawin ng gabi ng kalangitan na may ilang poste at kawad ng kuryente. Sa ibang lugar, humingi ng paumanhin ng isang binata sa isang grupo, na nagsasabing hindi pa handa ang app. Ang boss, na nakahandusay sa sofa, ay nagreklamo na narinig na niya ang dahilan na iyon at gusto niya ng mga resulta. Kaya't nagulat ang isa sa mga henchmen na nahuli nila ang Tridor na naglihis ng supply ng Blue Ribbon. At ang nahuling lalaki ay natakot at nagsimulang sumigaw na nagkamali siya, nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Nagpatuloy siyang humingi ng isa pang pagkakataon at nanumpang hindi na siya muling magkakamali. Nanatiling tahimik ang boss at ang kanyang mga tauhan,
pinapanood ang desperasyon ng bilanggo. Pagkatapos ay tumalikod ang pinuno ng grupo at kinuha ang isang buktero ng asul na rosas na nasa isang florera. Ang mga bulaklak ay natuyo sa kanyang kamay at nagbago sa isang matalim at mapanganib na bagay. Lubos na nagulat at pinagpapawisan ng nerbiyos ang Tridor habang nasasaksihan ang kakaibang pangyayari. Nagpatuloy siyang humingi ng awa na may mukhang basang-basa sa luha, pero parang walang saysay. Nang mapagtanto na malapit na ang kanyang katapusan, nagsimulang sumigaw ang lalaki sa wagas na takot at desperasyon. Pagkatapos ay itinaas ng boss na may purple na buhok ang nagbago anyong bulaklak, na ngayon ay kumikinang ng purple na enerhiya, at sa isang mabilis na kilos, ginamit niya ang bulaklak para magparusa sa nakaluhod na lalaki. Nakikisay sa sakit sa sahig ang bilanggo, sumisigaw habang pinarurusahan siya sa kanyang pagtataksil. Ang babaeng si Jin Jae-hee na nanunood sa malapit ay may hitsura ng kalungkutan at pagkagulat. Kahit matapos ang lahat, nakahingi pa rin ng tulong ang lalaki, pero walang nakikinig. Hindi pinansin ng boss ang mga hiyawan at ipinagpatuloy na hawakan ang kumikinang na bulaklak, handa para sa huling suntok. Pagkatapos ay nakita ang anino ng lalaki sa dingding habang pinatahimik siya ng tuluyan. At ipinakita ng eksena ang kabangisan ng atake, na hindi binigyan ng pagkakataon ng Tridor na ipagtanggol ang kanyang sarili. Naglabas ng hiyaw ng hapis ang bilanggo bago tuluyang mahulog sa sahig. Matapos ang trabaho, hinarap ng pinuno ang kanyang mga tauhan at sinabing walang pangalawang pagkakataon. Kaya tiningnan niya ang ibang mga miyembro at sinabi na umaasa siyang naunawaan ng lahat ang mensahe. Nanatiling tahimik si Jin Jae-hee na may hitsura ng takot at pagtanggap sa kanyang mukha. Pagkatapos ay tiningnan siya ng kanyang boss nang may nagbabadya at tinanong kung naiintindihan niya ang mensahe. May malamig na tingin, sinabihan siya ng pinuno na tumigil sa pagdadahilan at dalhin na ang app. Sumang-ayon ang binatang may itim na buhok, nabubulol, at sinabing naiintindihan niya ang utos ng kanyang nakatataas. At ang eksena ay pumunta sa isang tanawin ng gabi ng lungsod na may starry sky at ilang gusali. Pagkatapos ay nakita si Jin Jae-hee, naglalakad siya sa kalye, nag-aalala at iniisip na magkakaproblema din siya. Sa desperasyon, kinuha niya ang kanyang telepono at sinubukang tawagan ang isang nagngangalang Lim Sean, nagmamakaawa na sagutin ito. Sa ibang lugar, nagsimulang tumunog at mag-vibrate ang isang cellphone sa isang mesa sa dilim. Ang binatang kaibigan ni Raves sa kanyang computer at napansin ang tawag sa kanyang device. Nagulat at medyo nag-atubiling sagutin ng binatang may salamin sa hindi inaasahang tawag. Pagkatapos ng ilang sandali, nagpasya siyang sagutin ang telepono para makita kung sino ang tumatawag. May bahagyang nanginginig na boses, sinagot ng binata ang tawag ng may maiyang, "Hello." Sa kabilang linya, mariing sinambit ng pangalan na si On, habang makikita ang lalaking blonde mula sa gang, na wala ng malay na nakahandusay ito sa sahig, ipinaliwanag ng bida na ang mga lalaki doon ay hindi handang makipagtulungan sa kanya. Lubos na nalito ang binatang kaibigan ni Raves na si Sion, hindi nauunawaan kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ay dumiretso sa punto ang nakakaputing binata at nagtanong kung kilala niya ang isang nagngangalang Jin Jae-hee.